Hindi ko po dinidila yan. Niregalohan po ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Yan po ng LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yun. Hiningi niya po yan sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang patek po na relo. Magkano yung patek? Nasa 5 million mahigit po. Etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Eh, ba't di mo inalam? Kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo. Kalimutang mag-like at subscribe para sa mga pinakabagong balita. Ko lang yung So tinanggap ni Ginoong Alcantara yung GMC. Opo, tinanggap niya po. Pero nito po, ibinalik niya po sa binalik niya po sa amin. Kasi baka daw po abutan sa kanya yung yung sasakyan. Your Honor, if I may, Go ahead. birthday ko po nung dinala nila sa akin yan. Birthday gift na po nilang tatlo. Biniro ko pa nga sila. Anong gagawin ko dyan? Sana pinera nyo na lang. Biniro ko pa po sila ha. That was my birthday po I think birthday po or Pasko. 2 beses po sila nagbigay sa akin ng regalo. Dahil ang tingin ko naman po, dahil sila naman po ay tao ko, naalagaan ko po yan. Dumating ako, ordinary engineer to, sunod-sunod po sa akin yan. At inamin ko po, minahal ko po yung mga taong yan. Ito lang pong pagkakataon to, na hindi ko po matanggap yung kanilang ginawa. Actually, nung iyon po ay pumutok na po ito, totoo po, Your Honor, sinuli ko po yung dalawang sasakyan. Sabi ko, hindi ko kailangan niya kung diyan ang galing yan, Your Honor. Yun lang po, Your Honor. Hindi ko po dinidila yan. Niregalohan po ako ng LC300 saka GMC po. To be exact po, Your Honor. Ilang ano yung panahon na yun? Kailan binigay yung una? Ang alam ko po dyan, isang birthday po saka isang ano po Kailan basta na may birthday okasyon mo? po September 7 po, Your Honor. So yung GMC Nauna po yung last year, o GMC this year? po yata, Your Honor. Hindi ko na po ma-recall Last kung ano year, po nauna. 2023? Parang 2023 po yata or 2024. 4. Alin po sa dalawa lang po, Your Honor. Tapos may Tapos kasunod pong LC300 dyan. After the birthday, parang Pasko po Your Honor. Hindi po, GMC po na kulay white po, Your Honor. Sandali. So, matagal nang binibigay sa yung mga regalo, hindi mo ba nagtatanong o hindi ka nagtataka saan galing yung pera? Hindi ko naman po kasi alam, Your Honor, yung personal na resources nila, kung ano hanap buhay po nila, Your Honor. Iyon po yung regalo po sa akin. Inamin ko po yun. Birthday ko po. Akala ko naman po yung regalo na yun. Siyempre po, bilang yung sukli ng pagmamahal na ginawa ko po sa kanila. Tapos kasama ka doon sa nag-unpack ng pera pero hindi mo alam saan galing yung pera na pinambili para ibigay sa iyo bilang regalo. Sila po nagregalo, Your Honor. Hindi ko na po alam kung saan. Sensya na po. Medyo mahirap paniwalaan yun na hindi mo alam. At kung hindi mo alam, ba't di mo kinwestiyon? Di ba? Ba't di mo inalam? Yun, di ba? Kung ikaw interesado talaga dito sa malaman itong kalokohan o mayroong kalokohan, etc. Ikaw ang district engineer, may command responsibility, etc. Sabihin na natin hindi mo alam. Eh, ba't di mo inalam? Doon pa lang, medyo may sabit din, di ba? Doon sa tanong, doon kay Miss, what is her name now? Sally Santos. Magkano ang natanggap mo sa lahat ng pagkakataon na ikaw ay nag-broker, naging... Hindi. 3% 3% po, Your Honor. magkano nga? Royalty po. Magkano nga yun? 3%. Total. Ilang beses mo pinayagang gamitin yung lisensya mo? Marami po kasi, Your Honor. Pwede O po magkano ba? yung 3% sa marami? Magkano ba lahat yan? Umabot ba ng 20 milyon? 20 milyon? Mahigit po. O mahigit. Opo. O tapos mahigit 50 milyon? Pwede. Pwede po. O 50 milyon. Mm. Kaya hindi mo masasabing, 'di ba, nung bago mahuli, o bago nagkahulihan kasabwat ka rin. Ay,
Hindi po ako kasabot, Your Honor. Paano yung hindi ka kasabot? 50 milyon ang natanggap mo pero Ay, hindi ka kasabot. Hindi po 50 milyon, Your Honor. Ano po, kukumpitin ko po lahat po. May listahan naman po ako nung ni-royalty ko po sa kanila. Sorry Kasi- po, Your Honor, hindi ko po naintindihan yung So, sinabi niyo kanina. Kala ko, babalik tayo. Yes. 3%, magkano yun sa isang kalakaran? Kasi dineposit sa iyo yung 45 million, di ba? Tama ba yun? Tapos yung Ay. 3% inawas mo. Tama? opo, bawal na po, 43,490,000, Opo. etc. Sa yung account pumasok. yes, Your Honor. Oh, ano 3% nun? 10% will be 5 million. So 3% will be 1.5 million siguro. Yes po, Your Honor. Oh, so nakailang 3% ka? Marami po yun. Ano yung marami? Pwede po tanong ko po yung attorney ko kasi po yung listahan po kasi nandun po lahat para maibigay ko po sa inyo. Oh, sige, pero Sasabit ko po sa Hindi, inyo po lahat. tanong mo yung attorney mo dahil magaling ang attorney marunong sa mga figura yan. Kaya tanungin Your Honor, pwede po ba akong suggest lang? malilihis lang tayo Mm. pero after sige. O sige, habang hinihintay natin, go ahead. Yung sasakyan po ng LC300 at GMC, hindi po namin niregalo yun. Hiningi niya po yun sa amin. Ang niregalo at ang hiningi niya pong regalo ng birthday niya ay isang Patek po na relo. Magkano yung patek? Nasa 5 million mahigit po. Nakabili kayo? Opo. Opo. Saan? Alam ko parang dito po banda sa Makati namin binili yun. Kaya pa-order ka nun, 2 taon bago makakabili. Paano kayo nakabili? Yung black market po yung binilan, Your Honor. Baka sa Bangkok, peke. Hindi naman. Hindi ko po alam. Tapos, Your Honor, humihingi po si Boss Henry ng 2% additional kung gusto mong magkaroon ka ng project sa susunod pa. Pag hindi ka nagbigay ng 2% na additional kung magkano ang kontrata mo, nasa list priority ka. Ngayon, kaya meron pong mga specific na contractor sa aming opisina na maraming kontrata kasi sila po yung nagbibigay ng additional 2% kay Boss Henry. So paano mapapaliwanag ni Ginoong Alcantara na nandun sa harap nung yung isang lamesa ng pera? Bakit kayo naroon, Engineer Alcantara? Nandun po, lahat naman kami dun eh. Hindi ko po alam kung yun yung part nung binibigay ni Sally. Kung kanino po sinasabi niya sa proponent. Hindi ko na po alam kung sino sinasabi niyang proponent, Your Honor. Isang lamesa ng limpak-limpak na salapi na tigi 1,000, hindi mo alam kung ano yun. Mahirap paniwalaan, engineer. No? But anyway, so may sagot na si Sally Santos. Sa 600 billion po, Your Honor, meron po akong 80 billion. 80 million. 18. 18 million. Yes po, Your Honor. Dun sa 600 million. Yes po, Your Honor. So, ibig sabihin, meron ka ring kasabot ka din dahil million din ang natatanggap mo, hindi ba? You may not be the most guilty, pero guilty ka rin sa usaping ito, hindi ba? Hindi po. Yun po yung royalty ko po eh. Bayad po doon sa license po. Hindi, yung paggagamit ng lisensya, di ba illegal yun? Doon pa lang, hindi ba? Well, anyway, I just wanted that clarified na merong 18 million, ano? Nabanggit kanina babalikan ko si Engineer Bryce. Sabi mo, willing ka namang isole. Paano yun? Ano ibig sabihin ng willing mong isole? Ako po yung sasakyan po na nag-share po ako, willing po ako isoli kasi hindi ko naman po pinaghirapan yun eh. Yung sasakyan, Opo. yun lang. Opo. Hindi ko po pinaghirapan yun. What about yung ibang mga
Sa bagay, paano mo isusoli yung bank accounts? Frozen na, di ba? Na-freeze na ba yung bank accounts mo? Opo. Ha? Opo. So alam mo, na-freeze. Meron pong binigay ngayon sa akin na sulat, Your Honor. Hmm. Ngayon po alam ko naka-freeze na po. Okay. Sino nagbigay sa iyo ng sulat? I mean, Attorney ko po. okay. Okay. So, anyway, yon. So ang sinasabi mong willing mong isoli, bakit sasakyan lang? Akala ko pag sinabi mong willing mong isoli, lahat ng Kung ano po ang ma-account na para ibalik. Willing po ako. willing ka rin bang ipaalam magkaroon ng waiver ng iyong yung bank secrecy of bank deposits para matikingnan ang iyong mga Opo, Your Honor. I leave that to the chairman of the committee to address if he feels it is necessary. A waiver should be specific at saka nakasumpa ka doon. Are you willing to do that? Affidavit form, pagkatapos specify mo yung mga bangko. Ganun yon. Hindi pwedeng blanket. Opo. Gagawin mo? Opo. Sige, mag-consult ka na lang sa lawyer mo. Later na lang. No? If you really are sincere in doing that. Balikan ko na lang, Mr. Chairman, si Ginoong Diskaya. Sabi mo nga, kaya nilagay mo dun sa affidavit mo, 2022 lang dahil yun lang ang yun na sinabi ni Presidente Marcos. Sinabi ba niya yun? Your Honor, yun po kasi ang nakalagay sa invitation din po. At saka yun din po kasi yung panawagan po Nakalagay saan? sa invitation po namin ng subpoena po. Yung invitation po about 2022 projects po ang So specified sa, okay, so ang tanong natin ngayon, meron din bang ganong sistema bago mag 2022? ano pong sistema, Your Honor? Diba? Ilang beses ka nang humarap sa Kongreso tungkol sa corruption, hindi mo pa alam kung ano yung tinatanong natin. Bago mag 2022, dahil base doon sa testimonya ninyo, nag-umpisa kayo sa flood control 2016. Tama? Yes, Your Honor. So yung sistema ninyo noong 2022, na pinangalanganan mo yung mga congressman, etc., meron din bang ganong sistema noong 2016, 17, 18, 19, 20, 21, at 22? At pagkatapos noon ay sinabi ninyo na kayo ay sinasabi ng information na natanggap natin, kayo yung isa sa pinakamalaki o kaya pinakamalaking nakatanggap ng mga proyekto sa flood control ng 2016 to 2022. So ang tanong, alam niyo yung tinatanong ko, ba't niyo tinatanong do not answer my question with another question. You know what I'm asking for, what information I'm asking for, because you already gave information from 2022 and beyond. Wag mo kaming paikot-ikot, pinapaikot-ikot nyo kami. So meron bang ganong klaseng sistema ng palakad sa inyong mga transaksyon na umabot sa 12 billion pesos prior to 2022? Your Honor, may pailan-ilan lang po pero kadalasan po, Your Honor, talagang sumasali kami sa public bidding. Tapos po, Your Honor, pag may mga lumalapit po sa amin, kadalasan po ay nagpapadyaryo po talaga kami. Hindi, yun nga yung sinagot nyo nun eh. Pero ibig sabihin may mangilan-ngilan. Ilan? 12 billion yun. Ilan sa 12 billion yung mangilan-ngilan? Your Honor, yung mga pinadyaryo lang po namin ng mga lugar po, doon lang po kami nakaranas. Pero Nakaranas ng? ng panggigipit po, Your Honor. Okay, so willing ka bang ipangalan din dito ngayon? Ang lakas ng loob mo nung after 2022 eh. Before 2022, sino-sino yung mga yon? Your Honor, may mga pinadyaryo lang po ako. Bali, district po ang pinangalanan ko. Yung mga, mga sinalihan po namin ng bidding, yun po lang po ang pinangalanan namin sa dyaryo. Well, anyway, Mr. Chairman, mukhang hindi na naman nagsasabi ng katotohanan at selective. Kaya nga, pinag-aaralan ni Senate President kung bakit niya i-recommenda yung pagiging state witness. Mukhang hindi consistent
at paiba-iba, Mr. Thank you. President. Thank you, Yes. Senator Baka Kiko. sakaling habang siya nakakontempt, makapag-isip siya ng mas maganda at may sabi na niya yung buong katotohanan, the whole truth, and nothing but the truth. Anyway, Mr. hindi pa President. naman Thank you. last hearing ito. It has been a long day. Marami rito naman hindi natin natatanong. Nakaupo lang. May mga trabaho sila. So, sige. Yes, sir. Senate President and then Before that, Senator Mr. Jay. Chairman, yes, okay. Recommendation of Senator Pangilinan, of course, we will ask the Secretary of Justice to consider that. Now, just one manifestation, Mr. President. Usually, pagka meron ka mga itinatagong salaysay, mas maganda ilabas mo na. At para wag kang matakot. Kasi wala ka nang dapat ikatakot pag nailabas mo na lahat. Matakot ka kung hindi mo nilalabas. Doon ka dapat matakot. So ako'y bumabati ng magandang pagbati dito kay Ms. Santos. Sapagkat tama po yung ginawa ninyo. Dito yung affidavit ninyo sa amin. Kahit ano po mangyari, nailahad nyo na. Kaya wala na silang actually, wala na silang problema sa iyo at ito'y sworn affidavit and all. No? At ito'y makakarating na sa Department of Justice. So, yun lang ho, Mr. Chairman, at sana ay ma-consider din ng mga iba Your na Honor. involved. Senator JB. Mr. Chair, before, I know it's been a long day, pero bago tayo magwakas siguro, no, para lang just to prove yung kung sino nagsasabi ron kila Ms. Santos at between the dalawang engineer, kay Bryce at kay JP Mendoza, meron ho tayong nakuha ng pwede pa-display, palagay sa monitor. Ito pa yung mga call logs nila between Sally Santos and Engineer Bryce, pati kay JB Mendoza. Sige po, ano pa? Do you confirm this? Sabi niyo kasi kanina na si Ma'am Sally, sinabi niya September, no? Nag-usap kayo, Ma'am Sally, nila Engineer Bryce at Engineer JP Yes, itong Your September. Yes po. So kino-confirm niyo itong tawag, Yes yung po. pong nasa screen. Engineer JP, Engineer Bryce, paano mo masasabi niyo rito? Ayan, tingin ko po, parang ako naman po yung kausap niya. Ako po. Pero di si Engineer JP rin niya. Sabi niyo kanina hindi kayo nagkausap. Si Engineer JP Mendoza. Ayan po. September 2. Anyway, Mr. Chair, at least andito, meron ho tayong resibo. Ika nga, ano sinasabi ni Ma'am Sally Santos. And before we end, Mr. Chair, I would recommend to the Senate President, Ma'am Sally Santos be recommended to the Department of Justice to apply be endorsed for the Witness Protection Program. Thank you, Mr. Chair. Subject to their evaluation. No? Thank you. Sige, last remark. Your Honor, nakikiusap lang po kung mapagbibigyan niyo po na ma-lift yung contempt po sa akin para po makahanap po ako ng mga ebidensya na makakapagpatunay na may ibang taong matataas po na involved pa. Bilin mo na lang kung kanino. Kasi unfair sa iba na cite din for contempt. Well, Mr. Chairman, the Independent Commission has issued a subpoena to Engineer Hernandez, you know. So we will consider that, and they may consider that after you testify that, with the commission. Babalik ka naman dito eh. I already signed the order that you be brought to the Independent Commission, and thereafter they will probably try to size up information that you will be giving, and you will be back here. Then we can consider such. In much the same ways that the recommendation for this Department of Justice to consider, you know, both Ms. Santos and Mr. Diskaya, the recommendation that the Department of Justice call them, they will be summoned. No, and we have agreed that they will be summoned by the Secretary of Justice to talk to them. All right? Thank you. Mr. Senate President, are you still pursuing the executive session with the BIR? Because we would like to find out Yes. from Assistant Commissioner Roldan, are Yes, you when in a you- position to
Oo. to divulge information relative to the questions of Senator Tulfo? I understand yung commissioner lang yata ang pwede unless you're authorized. Mr. Chair, Sige. yes, two things. One, Mr. Chair, I am not authorized to disclose at this time. But number two, we have the information already. So, Mr. Chair, if with your indulgence, we will seek clearance with the commissioner. And then, but as soon as we get the clearance, we will submit ASA po. Well Will that, taken. Well taken. Mr. Chairman, will that take minutes? Will that make a long time? I mean, after the suspension of the chairman, we can go into the executive lounge for an executive session. If you, I think written authority kailangan nyo, no? Yes, Mr. Chair. Also, just to add, Mr. President, the commissioner is out of the country right now. But you have my assurance, personal assurance that we will contact him so that we can submit the information ASAP. Well taken. Maraming salamat po. So, we will suspend until further notice. In the meantime, I think we can excuse some people, ano? Like, for example, si Mrs. Mina Jose, mukhang satisfied naman si whoever. Anyway, you are excused. Unless you'll be recalled, ano? But without notice, you are excused. Ano? About the others? Mr. Chairman, just on, Sige, just Senator on Guido. another matter, Attorney Fadulyon, baka you can give me 5 minutes after we suspend the session on another matter pertaining to agriculture smuggling. How Yes, about- Mr. Chairman. wala na we'll si do that. Senator Erwin. Yung pick-up sana, tatanungin ko kung kailangan pa. Anyway, you'll just be notified. Ano? As of now, kung wala kayong notice na matanggap, then you may not return to the hearing anymore. You'll just be notified. Of course, DBM, suki naman kayo rito. So, almost automatic, and the others. So, with that, this hearing is suspended.